Samantala, kamustahin naman po natin ang sitwasyon sa Mindanao na nilindol noong pong Biyernes. May ulat on the spot si Jestoni Humamil ng GMA Regional TV1 Mindanao. Jestoni? Connie, umakyat na sa 9 katao ang namatay sa lindol sa Mindanao base sa pinakahuling ulat ng otoridad. Dumagdag sa listahan ang 2 mag-inang natabunan ng gumuhong lupa sa kanilang bahay sa Glan, Sarangani Province. Kaya sa Sarangani, umakyat na sa 5 katao ang kumpirmadong patay. Ayon sa MDRRMO Glan, unang napaulat na namatay ang isang lalaki na natamaan ng bakal sa ulo nito sa loob ng kanyang hardware store. Dumagdag din sa listahan ng mag-ina na narecover noong Sabado na natabunan ng gumuhong lupa sa kanilang bahay sa Purok Mabuhay, Barangay Mudan. May narecover din na bangkay ang otoridad sa Barangay Kaltuad. Sa parehong bayan na patuloy pang inalam ang pagkakakilanlan. Nahulog daw ito sa bangin sa kasagsagan ng lindol. Samantala sa Malapatan, Sarangani naman, patay ang isang magsasaka na nagulungan ng bato sa kanyang sakahan ng lumindol. Isa ring 78 anyos na lalaki na isang pastor sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang patay matapos magulungan rin ng bato na tumama sa kanyang likod sa kasagsagan ng lindol nang lumabas ito. Sa General Santos City naman, sa report ng CDRRMO Jansan as of today, nasa 22 na mga biktima na lang ang nanatili sa mga hospital na may chronic illness mula sa mahigit 500 na individual na isinugod sa ospital matapos ang lindol noong Biyernes ng gabi na halos mga estudyante. Patuloy pa ang ginawang assessment ng CDRRMO kung magkano ang iniwang danyos ng lindol sa mga istruktura na nasira. 3 rin ang kumpirmadong patay sa lindol sa lungsod. Sa datos na inilabas ng NDRRMC ngayong umaga, nasa 9 na ang kumpirmadong patay sa lindol sa Mindanao. Sa kabuuan, nasa 12,885 naman ang mga apektadong individual. Kahapon namahagi na ng tulong ang DSWD sa mga biktima ng lindol. 3,000 family food packs sa General Santos City, habang 5,000 family food packs naman sa Sarangani Province. Ayon sa ahensya, prioridad din nila na tulungan ang mga temporary displaced worker mula sa 5 mall sa General Santos City na hindi pa makakabalik sa trabaho. Wala pang naibigay na datos ang LGU sa Jansan kung ilan lahat ang mga manggagawa na hindi pa makakabalik sa kanilang trabaho. Suspendido rin simula ngayong araw ang klase sa mga paaralan na naapektuhan ng lindol. Connie, ayon sa mga residente na hanggang ngayon nanginginig pa rin sila sa takot dahil sa nangyaring pagyanig noong Biyernes. Nakahanda naman ang otoridad sa gagawing stress briefing para sa mga biktima ng lindol. Connie. Maraming salamat, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV1 Mindanao. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.